Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po yung likod, magkomentohan na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong Bagito at batang-batang congressman po ng Cavite, mga kabayan, si Kiko Barsaga. Meron naman pong bagong parusa o ipapataw na parusa po dito po kay Barsaga. At ito po ay pinangungunahan po at nagsalita pa ang congressman po na si Rolando Valeriano ng 2nd District. Ito po si Valeriano, mga bayan, ang mga matatandang buhaya umano sa ating bansa ay para daw po maturuan ng tamang aral itong si Barsaga. Kaya muling ipapasuspinde ng mga buhaya umano. Ibang klase. Mas tamang asal pa lang ginagawa nila dyan sa House of Representatives, mga kabayan. Kaya nga po napakarami ng humihiling, lalong-lalo po sa sinasabi na wish ni Cara David. Pakinggan po natin ito pong mga congressman, mga kabayan, sa pangunguna po ng 2nd District na si Rolando Valeriano, mga kabayan. Pakinggan po natin ang plano nila na naman kay Kiko Barsaga. With that, Mr. Speaker, ako po yung nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barsaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Mr. Speaker, may we know from the gentleman from the 2nd District of Manila the rationale or the basis for his request that the Committee on Ethics be to continue or to investigate the contents of his privilege speech. Mr. Speaker, gentleman from Rizal, ang ilan po sa mga violation at nakita namin na pang-abuso muli ni Congressman Barsaga, babasahin ko lamang po na ito ay pinos niya. NUP Congressman received bribes from Enrique Razon in various gatherings in Soler prior to the 2025 election in exchange for supporting Speaker Martin Romualdez. Isa pong malaking kalokohan at kasinungalingan. At ang isa pa po, Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for involvement in the flood control corruptions. Ito pa po. Corruption and plunder against the Filipino people is a sin against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a fate of eternal hellfire. That is the fate of all corrupt politicians. Mr. Speaker, ako po ay naniniwala na hindi dapat at he violates yung kanyang suspension. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another 6 suspension without allowance and salaries. I move, Mr. Speaker. Mr. Speaker, napaka-angkop at sariwa pa ang pagkayumao ng ating dating kasamahan ni si Congressman Romeo Acop at nabanggit ng kinatawan ng 2nd Distrito ng Maynila ang isa sa mga naging basihan niya para magsalita ngayong hapon ay ang mapahayag ng nasuspending kasamahan natin tungkol sa pagkatao ni Congressman Romeo Acop pagkatapos na po ng kanyang pagkayumao. Sa ating lipunan, Mr. Speaker, ang respeto na binibigay ng bawat Pilipino sa isang taong namatay ay napakahalaga. Kumbaga, kapag isang tao ay yumao o namatay, naging kaugalian ng ating lipunan na yan ay no touch. Bigyan na natin po ng katahimikan at karapat-dapat na respeto. Huwag na nating ungkatin pa
kung ano pa ang nangyari sa isang taong na yumao na wala naman pong pinal na paghusga. At yung nabanggit po ng ng kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila na may mga pahayag si Congressman Kiko Barsaga tungkol sa kay Congressman Acop pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay masakit po, mas lalo na po sa amin ng mga taga Rizal. Kalalawigan ko po, Mr. Speaker, ang yumaong Congressman Romeo Acop. Hindi po katanggap-tanggap na makarinig o makakita sa social media ang mga post na binabastos, inuyurak at iniinsulto ang isang taong namatay na. Kaya bilang isang pagdagdag na katanungan sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila, sa tingin po ba, Mr. Speaker, ng kagalang-galang na Congressman Valeriano, yan po ba ay sapat na para iatas ang committee ng ethics na magkaroon ng pag-imbestiga o pagsusuri sa mga nabanggit niyang mga gawain ng ating kasamahang Congressman Barsaga, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ulitin ko po, malinaw rin naman po ang nakasaad sa kanyang suspension with the stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. And I believe, Mr. Speaker, he violated yung sanction niya po or yung suspension niya. With that, Mr. Speaker, ako po nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barsaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Yan po mga tambay. Excuse me po. Yan po ang napakagagaling po na congressman po, mga bayan. Ang tulad po ng congressman po sa Rizal, mga kabayan, kung meron po tayong mga subscribers po dyan, mga taga Rizal, sino po ba yung mga congressman nyo na yan? Yang congressman nyo sa Rizal. Matino po bang congressman yan? Dahil ito pong si Congressman Rolando Valeriano po ay matinong congressman po ito, umano. Mga kabayan, sa Maynila, sa 2nd District. Hindi po ba mga taga Maynila napakatino ng inyong congressman na si Valeriano? Mga kabayan, yung batang-bata, mga kabayan, na wala pang issue ng korupsyon at napasok po sa Kongreso. Kapapasok niya lang po itong 20 Congress si Kiko Barsaga at nakita niya po ang talamak at grabing korupsyon na pinaggagawa nila. At hindi po natiis ng batang kongresista dahil po nalula siya na ganun palang ginagawa ng mga matatanda na, mga sakim sa kapangyarihan at pera. Mga buhaya nga tawag niya dyan crocodile farm. Dahil itong bata na si Kiko Barsaga ng 4th District po yata ito ng Cavite, si Congressman, hindi niya maatim na napakaraming naghihirap na mga Pilipino. Tapos ang mga buhaya ng mga congressman ay nagpapasasa sa pera ng taong bayan, samantalang napakaraming dapat tulungan na mga Pilipino. Hindi niya maatim na napupunta ang buwis ng taong bayan ay sa mga magnanakaw na matatandang politiko umano. Ngayon, nung nabunyag at merong batang congressman na wala pang issue ng korupsyon, mga kabayan, ngayon, siya pa ang lumalabas na masama. At siya pa ang dapat turuan ng leksyon. Ibang klase po. Diyan po sa House of tinatawag na Crocodile Farm. Ibang klase po diyan. Yung wala pang korupsyon, wala pang issue ng korupsyon, ang tuturuan mo ng tamang tamang aral. Ibang klase po. Ano po ba ang ating bansa? Ang ating bansa po ba, ang tama na po ba ay magnakaw kaysa ron sa kinukundina? At ini-expose mo ang pagnanakaw nila? Di po ba?
may tamang panahon po para sa mga hayop na ito umano, mga kabayan. Ibang klase. Ikukumpara mo si Kiko Barsaga dito po sa mga congressman na ito. Itong congressman ng Rizal at itong congressman ng Maynila na kilalang kilala natin. Ito pong si Valeriano. Kamusta na po ang mga proyekto nyo riyan? Sa Maynila, sa 2nd District. Kamusta na po mga flood control nyo dyan? Hindi po ba? Kaya napakatindi po na nangyari sa ating bansa. Yung ibinigay po sa ating kabutihan na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon. Tapos makakakita ka ng mga ganitong politiko. Napakaganda ng paglilingkod. Tapos pag ganito na, pagpasok ng 20 Congress, lahat na po ng magnanakaw ang mapagkikita mo ngayon sa ating bansa umano na naglilingkod. At sila pa ngayon ang makakapal ang muka na magsasabi, na magtuturo ng magandang asal at turuan ng tamang aral. Ang congressman na wala pang ninanakaw at korupsyon dahil kapapasok lang bilang congressman, batang-bata. Ibang klase kayo. Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat, mga hindot kayo umano. Hindi po ba? Kaya tiis-tiis ka lang, Kiko Barsaga. Talagang ganyan talaga. Dahil nga po nakapasok na naman at napakasakit na pangyayari sa ating bansa. Yung nabigyan ka ng matinong presidente na 6 na taon, na Duterte, tapos papasukan ka ng isang presidente na may issue ng pulburon at coke, ayon na mismo sa kanyang ate. Kaya nagkandaleche-leche po ang ating bansa, mga kabayan, nakonsinte po. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na-stop po yan eh. Takot sila. Pero ngayon, nakonsinte. Dahil nga po, gustong-gusto nila magkaroon ng presidente na katulad po ngayon sa ating bansa. Dahil nagagawa nila lahat ngayon. Mga kabayan, nagahari po ngayon sa ating bansa ang sindikato umano na mga magnanakaw. Hindi kaya? Ibang klase, no? Saan ka nakakita? Ibalik natin. Saan ka nakakita? Yung mga may issue ng isang damukal na sinasabi ni Kiko Barsaga, isang damukal ang issue ng 19 Congress. At yan naman ay totoo. Kaya nga nila iniimbestigahan at hinahanap daw nila mga magnanakaw. Hindi ba totoo ang sinasabi ni Kiko Barsaga na napakarami talamak na korupsyon dyan sa Kongreso? At yan ang laman ng balita araw-araw. At pilit lang nilang itinutwist at dinadivert. Di po ba? Dahil nga po sa kakapalan ng mga pagmumukha nila. Hindi po ba? Gumagawa sila ng paraan para po yung pagnanakaw nila ay mapagtakpan. Makakapal kasi mga pagmumuka. Katulad po nito, nakita naman po natin na itsura. May itsurang anghel. Nagpapakaanghel ang mga hindot umano. Mga kabayan, ibang klase. Mabuhay ka, Rolando Valeriano, Congressman Rolando Valeriano. Napakatino mo. Isa kang matinong politiko pala. At kayo pa magtuturo ng magandang asal sa bata na nakita ang mga pagnanakaw nyo riyan. Kayo pa magtuturo. Ano ituturo nyo, Kiko Barsaga? Na maging katulad ninyo, na mga magnanakaw din umano. Mga hindot kayo. Hindi kaya? Ibang klase. Ang magtuturo, mga magnanakaw. Tuturuan nyo maging magnanakaw rin yung mga bata na bago. Sa bagay, yung isa kasing bata hindi na kailangan turuan, mga bayan. Dahil kapapasok din po bilang congressman ng isang bata. Nung 19 Congress, naging congressman ng 19 Congress, yung batang-batang Sandro Marcos. Nakita naman po natin ang mga allocable at insertion. Billion. At ang mga proyekto sa kanyang distrito ay naimbestigahan na po ng mga vlogger. Hindi po ba, Sandro? Yan po yata ang gusto ng mga matatandang buhaya. Yung katulad po ng kay Sandro na naturuan po nila ng magandang asal at naturuan din po ng pamilya Marcos na magandang asal. Ganyan ang hinahanap po ng mga matatandang buhaya dyan po sa Kongreso umano na maging katulad po nila sa mga darating na panahon. Kung tumanda po silang mga magnanakaw umano,
gusto rin po nila ang papasok ng mga bata na mga congressman ay tatanda rin po katulad nilang mga magnanakaw umano. Hindi kaya? May araw din kayo. Ang panahon ay lumilipas at kayo po ay markado na sa mga Pilipino. Napakatanga lang po, napakabobo lang po naming mga Pilipino at napakarami pong tangat, bobo at gagong mga Pilipino na katulad yata namin na binoboto pa kayo, mga hindot kayo. Dahil marami po kasi mga Pilipino, mga kabayan, na silaw sa pera na mga ninakaw nila umano na ipinamimigay, lalong-lalo po paghalalan. Yan po ang sakit ng mga Pilipino. Real talk. Pagka po panahon ng politika at panahon na po ng kampanya at botohan, pag nagpamigay na po ang mga magnanakaw ng pera, ay ibinoboto po ng mga Pilipino. Kaya hindi po matatapos ang problema ng bansa dahil mismong Pilipino ang problema po. Dahil binoboto po sila. At ang pinakamasakit, binoboto mo na, nandadaya pa umano. Kamusta na kaya Mr. Comelec? Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Annie Jo, kay ako si Pilam, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po mga tambay. God bless po. Ingat po. Bye-bye.